everybody, welcome back to my channel. For our vlog today, biyahing Bicol tayo guys. So samahan nyo kami sa aming paglalakbay. So start na tayo. Time check, it's 5 a.m. Kung mapapansin nyo guys, maliwanag na. Lampas na tayo ng bayan ng Lopez. Kadadaan lang natin sa Miracle, Calauag. First stop over natin guys dito sa Calauag pa lang pala tayo. So from Gumaca dumaan tayo ng Lopez. Ngayon nasa Calauag na tayo. Tapos na tayo magkape. So let's go. Tayo mga riders tayong kasabay guys. So dito na tayo guys sa arko ng Camarines Norte. Ayan sa likuran ko yung arko. So tigil sandali para lang makunan yan. O nga pala guys, gamit natin yung half face na helmet. At mayroon pang design yan dyan, oh. Pero DOT approved yan. So mayroon yan seal dyan sa likod. At sila yung mga nadaanan natin kanina guys. Ayan, mga riders din. So ayan, good luck sa ating lahat. Dito tayo dumaan guys sa Del Gallego. Yung kabilang daan doon. Doon kami dumaan dati nung pumunta kami ng Pasanayon Resort. Dumaan tayo ng checkpoint doon. Yung tinatakbo natin ngayon guys ay Camarines Norte na. Kawayan na tayo. Second stop muna tayo guys. As usual, kape ulit. Kasi medyo nangangalay na yung tuhod ko. Pero siguro Tagkawayan pa rin to. Tagkawayan Quezon. Si Honda Rebel nga pala ang gamit natin guys. Masarap manakbo kasi hindi ma-traffic at hindi pa mainit. Malakas ang hangin. Kaya wala pang problema eh. Maganda pa pati yung daan. Iba talaga kapag probinsya. Tignan nyo naman, no? Maaliwalas ang daan at maraming puno. Ang gandang manakbo dito. Wow, ang dami. Kasi nga campaign period na ngayon kaya mayroon siguro silang proclamation rally. Ang haba. Hanggang dulo pa yan. Okay lang sa kanila kahit nabilad sa init. Basta makasupport sila dun sa mga kandidato nila. Dito nag-start tayong magkaroon ng konting struggle kasi merong part na sira-sira ang daan. Tapos meron din talagang part na masasabi kong hirap na talaga ako. Kasi malalim yung butas ng kalsada. Kaya ang hirap para sa mga motorista.
third na tigil na natin to guys. Sobrang nakakapagod na. Hindi napagod yung likod ko. Napagod ang puwet ko at saka ang tuhod ko. Nangangalay na talaga ako. Sobrang kasing bumpy ang sira ng daan. Pero nandito pa rin kami sa hindi lang ako sure kung nasa Naga na kami or nasa Sipokot pa rin. Kaya pahinga muna sandali. Coffee time muna ulit. Brunch muna tayo guys. So meron akong rice. Meron akong isda. And then sa kanya naman ay kambing and of course sa rice. And coffee. Kasi kanina maaga tayong kumain eh. 5 o'clock lang. I before 5 o'clock. In the morning of course. Time check, it's 11:30 in the morning and pang fourth na tigil na natin to guys kasi nakakapagod na at mainit kaya cold coffee muna tayo. Guys, finally, after 7 hours yata kami nag-travel. Grabe, super nakakapagod. Nandito kami sa Viento Del Mar. Nga ba yung tama nga ba ako? Viento Resort. Sa Albay. Grabe guys, grabe talaga. Nag-start kaming bumiyahe ng mga 5:20 AM siguro. Naka-apat na tigil kami, of course. Nandun yung pag-gas refill and pagre-refill din ng sarili namin. Of course, coffee. Saka nag-early lunch kami. Sa wakas, nandito na kami guys. Sobrang init.
Sobrang init talaga. 1:30. So, ang haba ng binyahe namin. Ito ang native hot natin for the night. So, this is the bed. May pakulambo ng ganyan. Actually, first time lang akong makakagamit ng ganitong bed. Parang prinsesa ang datingan. And then, sa side, merong window. Actually, both sides yan eh. Kasi nandito yung isa. Andyan yung mga gamit namin, nagkalat na. Mayroong electric fan. And dito naman ay mayroong mirror. And the washroom. Shower room yung nasa, of course, sa likod ng kortina. Native ambience, guys. Native ang dating, pero napaka-komportable. Ay, sa wakas, makakapagpahinga na muna tayo. And then, siguro kapag hindi na masyadong mainit, saka tayo pupunta sa dagat. Andun lang sa likod. Mga ilang, hindi naman ilang steps, mga ilang minutes away from here. Umorder tayo ng pansit for merienda. Kain muna tayo, guys, at medyo maaga kasi yung lunch natin kanina. Nakaligo na tayo, guys. Ipapakita ko lang sa inyo ang kabuuan nitong resort na to. Bien de Mar Resort. Ang lawak nito, guys. Mayroon pang kabayo dun sa dulo. Kaya lang mainit eh. Super init pa. Malawak to. Hindi ko na siya iikutin dun kasi may mga tao din na naka-check-in. Tapos, pwedeng umorder ng food. Doon, meron silang canteen doon sa kabila. And then, meron din naman silang, pwede kang bumili dyan ng mga grocery. Perfect place talaga to, guys, to unwind. Kasi, nandito ka sa malayo sa ingay ng syudad. Farm na farm ang datingan. Kaya, kung pwede nga lang, dito na lang tumira. 'Di ba? Stress free kasi itong lugar na to. O 'di ba? Ayan oh. Ang daming puno. Pero hindi ko lang alam kung anong puno to kasi meron siyang papakita ko. Ayan oh, may bunga. Ayan oh, may bunga siya. Nakita niyo ba? O dahon lang. Ayan yung bunga niya. Nandito na tayo sa tabi ng dagat. Maraming naliligo. Kasi hindi na masyadong mainit eh. 4 in the afternoon na. Tapos, black sand siya. Ayan o. As in black sand. Tapos may mga bato-bato. Pero malinis naman. Alam ko may mga water activities dito. Tulad ng island hopping. Kasi inabutan namin yung iba kanina nasa boat na. And then meron din ata silang snorkeling dito. And kayak. So, guys, I am inviting you to visit this place para ma-enjoy nyo rin itong lugar na to. There you go. That's Mount Mayon. Nagpakita ka din. Isa sa mga pwedeng gawin dito sa Viento Farm ay horseback riding. Kapag nandun ka naman sa dagat, ay pwedeng mag-kayak, mag-boating, island hopping, and mayroon pang iba.
Maulan na siya ngayon, guys. So, that means wala na tayong magagawa. Cancel yung itinerary natin. Dahil nga, nakamotor tayo eh. Hindi tayo pwedeng gumala. Isa sa mga pwedeng gawin dito sa Viento Farm ay horseback riding. Maulan na siya ngayon, guys. So, that means wala na tayong magagawa. Cancel yung itinerary natin. Dahil nga, nakamotor tayo eh. Hindi tayo pwedeng gumala. Katapos ko lang nagpa-massage. Sobrang relaxing talaga. Alam nyo, minsan gawan din talaga natin ng time na i-relax ang sarili natin. Hindi lang puro trabaho, hindi lang puro tipid, hindi lang puro ipon. Kailangan din nating mag-budget para makapagpahinga tayo. Ang pera kasi, anytime pwede mong kitain. Basta't magsipag ka lang at saka meron kang dapat goal sa buhay talaga. Pero alam nyo, kapag ang panahon lumipas na, hindi mo na pwedeng i-rewind pa, hindi mo na pwedeng ibalik pa. Kasi yearly, nagkakaedad tayo. Kaya, make the best of it. Consider every day as if your last day. Bago ko nga pala makalimutan, guys, nako, shout out nga pala dun sa 4 na stopover namin, lalo na dun sa Kape sa Tinampo. Napaka friendly nung nag-serve sa amin. Thank you sa service. And doon din sa 4 gentlemen na nag-explain sa amin kung nasa tamang landas ba kami papunta dito. Nung tinamad na si Waze, hindi, joke lang. Nung medyo naligaw-ligaw na kami, shout out sa inyo. And isa pa, yung nakausap namin dito mismo sa Viento, ano nga pangalan nun? Nakalimutan ko. Yung lalaki kanina, yung nakausap. Si Lloyd. Na galing pala siya ng San Pedro, Laguna. And nag-aral din pala sa Perpetual. Ayun, akalain nyo, small world lang talaga. Last but not the least, of course, sa lahat ng staff dito sa Viento. You know what, guys? Super ang service dito. Lahat ng orders, very quick maisaserve agad. And napaka-friendly talaga nila. Special thank you din kay Miss Tintin for inviting me to climb Toril Farm sana. Free entrance and tour guide na nga yung offer niya. Kaya lang, we don't have enough time. So, siguro kapag nakabalik na lang dito, saka na lang. You know what, guys? Kung saan yung Toril Farm nila na pagmamay-ari din ng Viento. Sa Mayon Volcano lang naman. So, excited nga sana akong umakyat doon eh. Kasi, once in a lifetime experience yung maakyat mo yung 2,000 plus feet above sea level nga ba? O tama yata ako. Nasa kalagitnaan. Hindi naman talaga kalagitnaan, pero at least na-climb mo yung part ng Mayon Volcano. I guess that's all for today. I hope you enjoyed watching the vlog. Please don't forget to subscribe my channel, Pastime etc. And always hit that bell for you to be notified with the next upload. Bye for now and stay safe. Thank you for watching.